Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pilipinas naglabas ng babala laban sa China propaganda. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nagbabala sa publiko ang Department of Foreign Affairs hinggil sa pinalutang na naratibo ng China kaugnay sa umano'y pinapalutang nito na New Model Agreement sa Ayungin Shoal. May kaugnayan pa rin ito sa inihayag ng Chinese Embassy sa Manila na maglalabas umano sila ng transcript at recording ng phone call conversation sa pagitan ng isang Chinese diplomat at AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos. Sa isang statement, sinabi ni DFA spokesperson Teresita Daza na ang mga hakbang na ito ng China ay pawang mga taktika lamang ng nasabing bansa na layuning magsimula ng alitan at kalituhan sa pagitan ng mga gobyerno at ng mga Pilipino. Kasabay nito ay binigyang diin ni Daza na dapat ay mahigpit na sumusunod sa 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations ang lahat ng mga diplomat sa alinmang bansa, na nagmamandato sa mga ito na irespeto ang batas at regulasyon ng isang bansa, habang ipinunto rin niya na trabaho ng mga diplomats na hindi manggialam sa internal affairs ng isang bansa. Hinamon ni Senadora Risa Hontiveros ang Chinese Embassy sa Maynila na ibigay sa gobyerno ang umano'y ebidensya na nagpapatunay na ang isang Philippines official ay nakipagkasundo sa China hinggil sa isang new model sa Ayungin Shoal. Ayon kay Hontiveros, kung talagang mayroong recording at transcript ng kasunduan ay dapat ibigay sa Executive Department dahil ang sinasabing new model ay panibagong pag-angkin ng China. Ang information warfare talaga na wini-wage ng China. At dahil ganun ang katapat din natin, no? Hindi lang yung pambubuli nila sa West Philippine Sea, hindi yung klaro at napaka-dubious na papel dito sa mga POGOs, hindi lang yung questionableng majority interest sa ating national grid. Dahil ganito rin ang information warfare at influence operations na wini-wage nila. Lalong dapat nating pagpursigihan to get at the truth and to uncover what is just smoke and mirrors sa kanilang ginagawa. So kung meron talaga silang recording at kung meron talaga silang transcript, they should at the least make it available to the government, to the executive. Dahil seryosong claim na naman nila iyan ng isang new model, yung sinasabi, yung pinangangalandakan na naman nilang new model dyan sa West Philippine Sea. Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kinwestiyon ang authenticity ng ilalabas umanong recording ng Chinese Embassy in Manila ng phone call conversation umano ng China at mataas na opisyal ng AFP Western Command hinggil sa new model agreement nito sa Ayungin Shoal. Kasabay nito ay binigyang diin din ng kalihim na kung sakali man natutuo ang naturang pahayag ng China ay malaking paglabag-aniya ito sa batas ng Pilipinas at maging sa international law. Kasi sa Pilipinas na merong punong alleged recording sa isang kawani ng Armed Forces of the Philippines, the authenticity of which I doubt, given the propensity of the Chinese government to engage in malign information activities. Ngayon, ito ang dapat natin tutukan at dapat intindihin na ating mga kababayan. Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording ng sino man sa Pilipinas, sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas, particularly the anti-wiretapping law. At sila ay gumawa, kung totoo man ito, ng bagay na labag sa international relations at labag sa batas dahil hindi sila nakipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at sila'y umoperate na pailalim kung totoo ito. So, sa ganang amin, ito ay iiwanan namin sa Department of Foreign Affairs na alamin ang katotohanan kung ano talaga ang nangyari at kung ito talaga ay nangyari dahil ito ay gawain di umano ng Chinese Embassy mismo na paglalabag sa batas ng Republika ng Pilipinas. Dapat alamin ko sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Sa ganang amin,
kami ay magpapatatag ng aming operational security measures given the fact na meron na talagang disinformation, malign influence, at hindi kanais-nais na mga gawain ang mga ahente ng ibang gobyerno. Kami ay gagawa ng kaukulang mga hakbang upang maproteksyonan ang Department of National Defense, ang Armed Forces of the Philippines, at ang ating mga kababayan. Uulitin ko ang statement ng Department of Foreign Affairs. Tanging presidente lamang ang pwedeng pumasok sa anumang kasunduan hinggil sa West Philippine Sea o anumang international na bagay through the Department of Foreign Affairs. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal na kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga opisyal di umano ng Chinese Embassy dito. Sana maliwanagan ang ating mga tao. Uulitin ko, kung totoong galing ito sa Chinese Embassy, umaamin ba sila na sila ay lumabag sa batas ng Republika ng Pilipinas? Yan ang kasagutan na dapat sa kanila tanungin. Thank you. Hindi napapatulan pa ng Armed Forces of the Philippines ang panibago na namang claim ng China kaugnay sa New Model Agreement na pinapalutang nito sa usapin sa Ayungin Shoal. Ito ang naging tugon ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Kasunod ng naging pahayag ng Chinese Embassy in Manila na maglalabas ito ng recording ng isa umanong phone call conversation. Ayon kay General Bronner, ang hakbang na ito ng Chinese Embassy in Manila ay hindi makabuluhan at pagtatangka ng masamang pang-iimpluwensya ng Chinese Communist Party, giit ng general, madaling ma-fabricate ang mga transcript, habang maaari rin aniyang mapeke at mamanipula ang mga audio recordings sa pamamagitan ng deepfake. Kaugnay nito ay sinabi rin ni General Bronner, na layunin lamang ng aksyon na ito ng China na ilihis ang atensyon ng lahat mula sa ginagawang mga agresibong aksyon ng kanilang China Coast Guard, laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gayunpaman ay tiniyak naman nito na nananatiling tapat at propesyonal na organisasyon ang buong hanay ng AFP sa pagtupad ng kanilang tungkulin at paglilingkod sa bansa at sa taong bayan. Kasabay nito ay hinimok nito ang publiko na iwasan na ang pagpapakalat ng anumang uri ng mga hindi beripikadong mga impormasyon na maaaring magdulot ng misleading ng public opinion, gayon din ang mas malalang tensyon na kinakaharap ngayon ng Pilipinas. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.